Serafina's POV. Ang hilig mo sa ganyan no? Usal ko habang lumiliit ang mata na nakatingin kay Vile. What? Anito sa mahina't mabagal na paraan. Ganito ka ba sa lahat ng mga babae mo? Maldita ko pang sabi. As what I remember, wala na akong babae pa. Nagsiselos ka? Paos itong wika na kinapula ng mukha ko. Ay, si senyorito ba yan? Ewan ko Nicole pero kinikilig ako sa kanila eh. Shh! Ang ingay nyo. Baka marinig tayo palayasin pa yato dito eh. Kinikilig na ako. Mga bulong lang yon pero maririnig namin dahil nasaguran lang naman sila. Asa? Tsaka chancing ka, Vile ha? Ang dami mo nang atraso sa akin. Usal ko at kumawala sa hawak nito pero nanatili sa mata nito ang sigla. Saka umalis na pinipigilan ang sariling mapangiti. Ayoko nang umahon pa. Bahala na. Kasalanan niya rin naman kung ba't nahulog na ako. Ano na, te? Makakapunta ka ba rito? Nagdesisyon kasi kami na dito na lang sa bahay ipagpatuloy ang vlog. Kasi sabi ko sa GC may parts tayo na hindi pa natapos. Usal ni Jerof sa Google Meet namin. Hindi ko alam kung makakapunta ako, Jerof, pero itatry ko. Gosh, dapat pumunta ka ate, magtatampo ko. Anito, nakinangiti ko na lamang. Hayaan mo nga yung si Jerof, te. Nasa California ako ngayon tapos papauwi na ako madalian. Kahapon pa ako nakarating, ngayon lang sinabi. Sigaw ni Clarissa at nakita ko kung para to naupo sa couch sa bahay nito. Hoy gaga, kung nag-isip ka lang sana na kahapon ko sinend yun sa GC at walang exact date kung kailan ang vlog natin, syempre kinabukasan yun. Sagot ni Jerof habang natawa naman si Clarissa. Madilim ang screen ni Kael. Si Whiskey nasa pool. Si Chloe nasa room habang siya nakikinig din while naka-headphone. Si Canon nakikinig din at kita sa screen, kumakain ng chips. Si Katie nakahiga sa kama at may teddy bear sa ulo. Si Jerof, buong screen sakop na ng mukha nito, kahit maliit ang mukha nito. Si Florida nakikinig pero nagigitara. Si Venom parang tulog. Pero narinig namin ang snore nito eh. Ang aga-aga naman kasing mambulabog ni Jerof. Ako'y nasa kwarto nakaupo sa kama, nakatingin sa screen. Butler 1, nakita mo ba si Vile? Tanong ko kay Butler 1 dahil siya yung nakita ko paglabas sa elevator. Yeah, he's in his office. There. Salamat. Nagbaw ito at pumunta na ako roon. Wow! Ilang months na ako dito sa mansyon pero marami pa akong bagay na matutuklasan. Kumatok ako ng mahina. Vile? Wala ako narinig kaya kumatok ako ng isa pang beses. Nagulat ako nang bumukas yun bigla kaya nahawak ako sa dibdib ko. Vile, nandito ka ba? Yes, come in. Malamig na usal nito na kinapikit ko. Mapafrozen ako sa lakas ng aircon dito eh. Pumasok ako at nakita ko na sa bawat gilid ng pinto, nandoon si Butler 6 at Butler 9. Nagbaw ito pero malamig ang tingin sa akin. Ang hilig siguro ng mga to sa yelo. Napalibot ang paningin ko sa kwarto, natulala at napakanit ng loob. Ang ganda para nasa pelikula. Lalaki ba talaga ang may-ari nito? Napatingin ako sa harapan, nandoon si Vile. There's a table full of papers. May flag na 3 sa sulok. Malalaki ang mga yon. Dahan-dahan ako naglakad tungo sa kanya. Seryoso to sa pagbabasa ng kung ano. Nakaglasses to na first time kong makitang suot niya. Para siyang daddy ko. Bagay siyang maging daddy. What do you want? Anito habang ang mga matay nasa mata ko na. Napahinga ako at nagsalita. Maaari ba akong umalis? Usal ko. No. Anitong nakayuko pa rin. Bakit? Pinipigilan ko ang inis ko. No explanation? No buts? No. Anito. Part lang naman sa school ang gagawin namin. Mahinahon kong wika. Namin? Who's with you? My groupmates. Kasama namin si Kael, hindi na kami tatakas pa. Tumigil to at biglang nagdilim ang aura. No, Serafina. Get out! Napabuntong hininga ko at hindi ko na alam ang ginawa ko dahil hinampas ko na malakas ang table niya na ikinugulat ni Vile. Napatigil to sa ginagawa habang tulala rin sa ginawa ko. Wala kang karapatan na pagbawalan ako. Parang wala na akong freedom sa ginagawa mo eh. Wala tayong relasyon. Kung magagalit ka sa ginagawa ko at palalayasin ako, sige, aalis kami ng anak ko. Nasasakal na ako rito ha. Pagkatapos kong sabihin yon, tulala lang silang lahat sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, aalis ako. Maliwanag? Sigaw ko at dahan-dahang napatango si Vile.
Galit akong tumingala at pinakalma ang sarili. Pagkatalikod, nakanganga ang dalawang bodyguard sa ginawa ko. Stop! Wika ni Vile. Nanginginig may humarap pa rin ako. Para layasin na nga ba talaga ako nito? You can do the vlog here in the mansion. Anitong may ekspresyon sa mata nito na parang natutuwa sa ginagawa ko. Pero nahihiya ako eh. Bakit ko nga ba nagawa yun? Anong karapatan ko rin? Kapal ng mukha. Lamunin na sana ako ng lupa. Kael, as in, mansion nyo talaga to? Gulat na wika ni Chloe. Sinabi ko sa kanila mas nauna ako sa kanilang umabot dahil sinabi ni Kael ang address at ayokong malaman ng mga to na dito ako nakatira. Sagot ni Kael habang nakahawak ang kamay sa likod ng leeg. Parang kinakahiya ang laki ng mansyon nito. Grabe, 3 beses ang laki mo sa mansyon namin, dude. Si Venom. Good morning, sir, ma'am. Sabay na wika ng maid at butler tulad ng pagdating ko rito nakayuko ang mga to. Shala, grabe para akong prinsesa. Si Giraffe habang nagbabaw at nagpasalamat din. Na ginawa rin namin syempre, sumali ako para hindi halata. Nanlaki ang mata ng mga maids na nakaklose sa ginawa ko na kinalapat ko ng daliri sa labi na wag silang maingay. Buti may swimming sa vlog natin. Excited na ako maligo sa pool kung saan nakababad ang katawan ni Kael. Love it! Malanding wika ni Giraffe. Tutulungan ka naming ilibing si Giraffe pag uwi, Chloe. Huwag ka mag-alala, walang makakaalam. Sarkasikong wika ni Katie habang binilatan lang siya ni Giraffe na kinatawa na lang ni Chloe. Maraming dala mga ito. Hindi man lang ako nakabigay ng pera. Pero ang sabi, libre na lang daw ni Clarissa na umuwi pa talaga dahil lang kay Giraffe. Magbihis na kayo, bilis. Excited na wika ni Giraffe. You want? Napalingon ako kay Whiskey. Nasa gilid ko habang nag-aayos ng food na lulutuin. Nasa kamay nito ang V-Fresh. Ngumiti ako rito at kinuha yon. Nagsimula na silang mag-video. Umayos ka, Kanon. Hawakan mo sa bewang si Katie. Tapos ikaw, Clarissa, doon ka malapit sa uluhan ni Venom. Wait, Venom, kunin mo nga yung kamay ni Chloe. Ayan, pak! Kael, lumapit ka kay Chloe. Hawakan mo mukha niya at ipaharap sa'yo. Ooh, feisty! I love it! Sigaw ni Giraffe. Naka-swimsuit ang mga babae. Trunks lang ang suot ng mga lalaki. Ang cute nilang tingnan. Ate, huwag kang ngingiti lang dyan ha. Pumunta ka sa gilid ni Kael. Pigil ang ngiti ni Giraffe na hindi ko maintindihan kung matataiba o ano. Ate, tumayo ka, tas ikaw, Kael, yung kamay mo, nasa bebang ni Ate Sarah. Ayan, perfect! Whiskey, ikaw, lapit ka kay Sarah. Ate Sarah, yung isang kamay mo, ilapat mo nga sa balikat ni Kael. Ginawa ko naman. Whiskey, ang kamay mo sa pisngi ni Ate Sarah. Ang kamay mo, ate, sa braso ni Whiskey, ha? Hawak yung pisngi mo. Ayoko na, kinikilig na ako. Umayos ka nga dyan, bakla. Nakangarin na kami dito, putik ka. Tumakbo na sa Giraffe dahil magka-count ng camera. Nasa ibabaw siya nakatayo at bago pumitik ang camera, humigpit ang hawak ni Kael sa bewang ko. Ops! Walang aalis muna ha. Titingnan ko walang magbabago ng posisyon. One more, Kael. Huwag ka kay Ate Sarah nakatingin. Natatawang wika ni Giraffe. Perfect! Mamaya ng iba. Kael, pwede ba kami mag-swimming ng matagal? Sure. Tipid na sagot ni Kael. Ano maganda ang irigalo sa boyfriend, B? Biglang wika ni Katie na kinansawa naman ang kagrupo namin. Sa Christmas ba? Oo. Di sarili mo. Duh. Usal na Giraffe na ikinabatok ni Clarissa dito. Nakakarami ka ng babae ka, ha? Oo. At mas nadami pa yan kung hindi mo ititikom yung bibig mo. Anito? Magbibihis lang ako, ha? Singit ko. May dala ka bang gamit, ate? Natigil ako at gusto kong batukan ang sarili ko dahil wala pala talaga akong dalang kahit anong gamit at baka magtakang mga ito pag pumasok ako ng manson. May extra ako dito, te. Maaari ba ako makahiram? Oo naman, te. Ikaw pa. Gusto mo samahan kita sa CR? Sagot ni Chloe na ikinailing ko. Kinuha ko ang damit na binigay nito sabay pasok sa manson. Napangiwi ako dahil hindi naman ganong kaikli ang shorts pero ang laki ng damit para nakadress na ako. Mahilig pala sa ganito si Chloe. Why do you dress like that? Parang naiinis na wika ni Kael. I have extra short. Usal naman ni Whiskey. Sobrang iklite. Si Florida.
Papalitan ko ba? Nag-aalala kong tanong. Wag na te, bagay naman. Nasa gilid kami ngayon ni Florida at nagpapaypay ako ng barbecue habang nakahiga lamang to. Tingnan mo te. Tingnan ko ang kamerang dala nito sa pic namin kanina. Kurot-noo ako nang ang unang kuha ng photo, nakatingin si Kyle sa akin kahit hawak niya ang chin ni Chloe. Nakatingin ako sa panga ni Whiskey pero nakatitig to ng seryoso sa akin. Biglang nakarinig kami ng kotseng dumating kaya't natigil ako sa ginagawa. Pati mga klase ko'y nagtinginan ng mga ito at sabay tingin kay Kyle na tahimik lang nakahilig sa pool. My brother. Anito na kinalaki ng mata ng mga kaklase ko. My God! Munti ko nang makalimutan, kapatid mo nga pala si Vile? Gulantang na wika ni Clarissa. Bumaba ang mga babae sa pool. Inayos ang sarili at himalang hindi nagingay sa giraffe. Para tong pabebe naghihintay sa lalaking darating dahil once in a blue moon talagang mangyayari ang bagay na to. Para namang natuod ang mga kaklase ko na makita ang taong minsan na nilang nakaharap. Nakaglases to habang nakatingin sa kanila. You good? Anito. Yes sir. Sabay na sagot ng mga kagrupo ko at naramdaman kong umayos sila ng upo. He's so handsome but dangerous. Usal ni Florida. Nagulat ako nang tumingin to sa gawi ko at pumunta pa talaga. He's the only person who could make me feel like this. With his spectacular massivity, he could easily make me feel so tiny, so small. Can I have one? He asked at pahapyaw na dumaan ang mata sa legs ko. Do you really dress like that? Tulad ng sinabi ni Kyle at Whiskey, ganun din naging reaksyon niya. May problema ba sa suot ko? Inayos ko pa ang malaikling damit ni Chloe dahil in-insert ko ang harapan nun. Thank you for this. Anito't tumalikod na dahil nakakuha pa ng hotdog. Kaya pala lumapit dahil gustong kumain ng barbecue. Akala ko kung ano na. Ala, wala tayong patis, Florida. Wika ko. Hingi lang ako sa loob ha, baka bigyan tayo. Palusot ko pa. Samahan na kita ate. Ay, wag na. Okay. Pagtungo ko sa kitchen, nadatnan ko si Val doon. Napatigil ako at nagdadalawang isip pumasok pero nakita na niya ako. Nakayukutot may basong hawak na may lamang tubig ang kamay. Ihingi lang akong patis ha? Thank you. Mahinang sabi ko. You are showing a lot of skin. Judging by how he looks, wala naman akong napapansing kakaiba sa pagtitig nito. Umayos ako ng tayo. Ayaw mo ba? Usal ko na kinigting ng panga nito. He is glancing at my exposed thighs, then he heaved a sigh. Sige, babalik na ako. Nagulat ako nang hatakan niyang braso ko. Ang resulta, ang dalawang kamay ko'y nasa dibdib na niya. Dahil malapit lang naman kami sa pintuan gamit ang mahabang braso nito, isinara nito ang pinto. Mabilis kumalabog ang puso ko. Nagugulat ako at the same time nanlalamig. Binaligtad niya ang pwesto naming dalawa. Ako na ang nakahilig sa sink habang siya yung dalawang brasong nasa gilid ko nakatukod. Mabibigat ang paghinga nito na kinabigat din ang paghinga ko. Vile? Mahina akong usal. Napaangat ako ng tingin habang nakatingin naman to sa akin na may kung anong hindi ko may paliwanag na makikita sa mga mata nito. You can show skin but just for me? Anito sa matigas sa tono. Ang matay nakatitig sa mata ko. Ha? Sa'yo lang? Bakit naman? You've fallen for me, right? Then do as I say. Wala na siyang binigay pang distansya ang lapit ng mukha niya sa mukha ko habang binubulong yon. Halata na ba ako masyado na nahuhulog na sa kanya? You've fallen for me, right? Then do as I say. Wala na siyang binigay na distansya ang lapit na ng mukha niya sa mukha ko habang binubulong iyon. Hindi ko alam anong pumasok sa isipan ko. I tiptoed and I aimed at his lips for a kiss. Mabilis lang yon. Kinabahan ako at nanginig ang kamay ko dahil bakit ko ba ginawa yun? Napakakapal ba talaga ng mukha ko? Pasensya na. Tumingala ako at napawang ang labi dahil wala man lang itong naging reaksyon. Nahiya tuloy ako sa ginawa ko. Nalimutan mo na ba, Serafina, ang sinasabi na don't fall? Pero ang dami niyang mixed signals eh. Kasalanan niya rin kung ba't hulog na ako. I'm sorry. Usal ko ulit at kinuha ng sauce. Di na ako makatingin sa kanya. Tatilikod na sana ako nang hilahan niya ako. Nagtama ang noo ko sa malapad itong dibdib. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Namalayan ko na lang sinakop na nito ang labi ko na nakalapat sa labi niya kanina.
He attacked my lips and settled it for a hot, sensual kiss. Nakakulong na ako sa bisig nito. Hindi ako makapaniwala sa ginawa nito. Napaupo ako sa lababo. He deepens the kiss. Nakahawak ang dalawang kamay ko sa palak sa leeg niya. Nakabento sa akin habang nakakapit ang braso nito sa bewang ko at ang isa'y nasa lababo lang at para yun sumusuporta sa bigat niya. Para siyang uhaw na uhaw. Napaungol pa ako nang bumaba ang labi nito sa panga ko, sa tenga, balik sa panga at sa labi ko ulit na parang walang kapaguran niyang hinalikan at kinakagat-kagat pa. Napapikit ako dahil nagustuhan ko rin kasi ang ginagawa nito sa akin. Hindi pa ba ako? Kung ang taong napupusuan ko nang gumagawa nito sa akin? Siyempre hindi, no? Grab the chance. Vile. Napatakip ako sa bibig nang maramdaman ko ang kamay nito sa legs ko. Nakapatong turon at para akong nahihilo dahil pinipisil pa niya yon ng bahagya habang patuloy akong hinahalikan sa labi. Napamura ako at habol na nito ang hininga. Tumigil to sa paghalik sa akin. Dumilat ako at naparunok nang nakatingin na ang mga mata nito sa akin. Nakita ko kung paano tong napaparunok. Basang-basa ng labi ni Vile and so am I. Para nakalimutan namin ang mga oras na yon na dapat ang gagawin. Kung saan nabibilang. Kung pwede ba to? Basta't ang alam ko nagugustuhan ko ang ginawa nito. I don't normally do this, but you are such a tease. He said and again claimed my lips for a kiss. Pero dahan-dahan na iyon. Yes, there. Napaawang ang labi ko nang may naramdaman akong mainit at basang bagay sa leeg ko at alam kong labi yun ni Vile at dila. Bumigat ang paghinga ko. Pinipigil ang mapaungol dahil para tong vampira kung makasipsip sa leeg ko. You're trying to kill me. Anito sa nahihirapan at mahinang paraan. You like this, huh? He said sensually while licking my neck as if it's delicious like an ice cream. Hindi ako mapakali. Magsasalita na sana ako ngunit mabilis naman itong sinakop ang labi ko. Napaungol ako nang sinipsip nito ang labi ko. Hindi ka nakakasawang halikan. Anito. At mas na-turn on ako sa pagtatagalog nito. Vile! Nangihina akong usal habang napalingon-lingon dahil nasa collarbone ko na ang labi nito at ang kamay nito'y nasa dibdib ko. Dahan-dahang pinipisil iyon at nagpo-form ng circle doon sa sensitibong parte na kinakunat ng mga paa ko. Ate, nandito ka ba? Mabilis akong dumilat at nalaki ang mata, napatingin kay Vile. Mabilis akong bumaba at tinayos ang sarili. Nanlalamig akong bigla. Bakit? Nangyari ba talaga sa amin yon? Ate, mukhang walang tao. Makabalik na nga. Usal ni Florida habang ako nanginginig na baka buksan nito ang pinto at makita kami ni Vile. Aalis na ako. Sumisigaw kong wika habang di makatingin kay Vile. Lakad takbo ang ginawa ko palabas. Pulang-pulang buong mukha. Nanlalambot ang tuhod at parang nanaginip lamang ako. Hindi ko alam ang reaksyon ni Vile pero ayokong makita. Napasabunot ako sa buhok habang nakaupo habang nagpapaypay sa barbecue. Sinabi ko naman kay Florida na natagalan ako dahil walang tao sa kitchen. Naghahanap ako ng maid. Buti na niwala ito. Kukuha lang sana ng patis, may kung ano pang kababalaghang nangyari. Nasa pool na ang lahat, ako na lang ang wala. Ayokong maligo. Napatingin din ako sa itaas dahil para may nakatingin sa akin at namula ko nang makilala ko yon. Napaiwas ako ng tingin at parang dito napapansin. Iba na ang suot ko ngayon. Naka-jacket at pajama na bigay ni Ace na isang maid pero pinibigay talaga ito ni Vile. Parang may bumisil sa puso ko. Nasa first floor na ako at nagkukwentuhan kami ng anak ko. Marami-rami ring idinadaldal itong anak kong to. Napakakulit, talagang nakakagigil. Napansin ko naman busy rin ng mga maid sa bawat room at naglilinis. Umakyat ako tungo second floor at nakita kong parang gazebo roon. Dito ko nakita si Vile kanina sa pool. Sa sobrang laki na second floor, pwede itong maging gym. Maraming gamit sa pag-gym. Dito siguro nag-exercise si Vile. Napalingon ako na may bumukas na pintuan sa kaliwa. Niluwa doon si Vile. Tatakbo sana ako papalayo pero natulala ako dahil nakaubad ito sa pangibabaw pero may napansin akong kakaiba. Parang dugo. Kahit takpan pa yun ng maputing tinakip doon, klarong-klarong dugo doon. Ano nangyari sa'yo? It's none of your business. Anito't nasaktan ako sa sinabi nito. Go back to your room, Serafina. He said while opening the bottle of water and then drink it na kinatingin ko sa leeg nito.
I like you, Vile. Nagulat ako sa isinambulat ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Ano bang gagawin? Yun na talaga eh. I know, Serafina. Napaawang ang labi ko sa sinabi nito. So go back now. You know, hindi mo ba ako gusto? Malamig tong napatingin sa akin. You are breaking the important rule, Serafina. Bumalik ka sa kwarto mo at kalimutan mong sinabi mo ngayon sa akin. Ha! You're unbelievable. This is who I am. Nobody said you had to like it, Serafina. I can feel the strange coldness in his voice na parang sinasaksak ako sa puso. Wala akong Look, I need to be honest with you. I am not the kind of guy you think I am. In fact, I am the complete opposite. I am dangerous, unpredictable, and I've got a dark past that cannot escape from. I've made choices that I'm not proud of, and I've hurt people along the way. Seryosong wika ni Vile kay Serafina. Nanatili pa ring nakatingin si Serafina sa kanya na naiintindihan siya nito. What are you trying to say? I want you to understand the kind of person you're getting involved with. I am not the knight in shining armor that you deserve. I am more like the villain in this story. I have a temper that can flare up at any moment, and I've got a reckless streak that's gotten me in trouble more than times that I can count. I've hurt people who cared about me, and I don't want to hurt you too. I'm a mess, and I don't want you to drag down with me. Pero gusto mo rin ako, di ba? Usal ko na ikinatingin ni Vile sa akin. Hindi ko mabasang nasa mata nito. I cannot promise you a happy ending. I cannot guarantee that I won't hurt you or let you down. I am a flawed and broke person, and I don't want to burden you with my demons. He said and I sighed. Napapikit ng maramdaman ng mainit at malaki nitong kamay sa maliit kong mukha. Para kong hinihere noon. I don't care, Vile, kung ayaw mo talaga sa akin. Bahala ka. Liligawan kita sa ayaw at sa gusto mo. Matapang kong usal pero narinig ko na lamang ang pag-sigh nito at ang pag-chuckle. Dummy. Go to your room. Rest and let's just talk about this later. No, Vile. I need your permission tonight. Sinaktan mo ang pride ko, Serafina. Kung sa tingin mo papayagan kitang manigaw sa akin, ayoko. Nagulat ako at napangiti na mapait. Dahil lalaki dapat ang maligaw sa babae, hindi babae ang manligaw sa lalaki. Nakinaawang ng labi ko at kinangisi ko ng malapad. So it means that, liligawan mo ako? Namumula kong wika. No! Depende tong sagot na iniwan lang akong nakatayo dito at nawala na lang siyang bigla sa harapan ko. Kaya pala busy ang mga tao sa manson. Ngayong gabi na nga palang Christmas. Muntik ko nang makalimutan, mabuti nilang nakabili ako ng regalo para sa anak ko. Angel! Apo to ni Manang Carmelita na isa ring maid dito. Bakit, Luna Sera? Nasaan ba ang pamilya ni Vile? May sarili pong bahay ang pamilya niya at ang bahay na ito, bahay niya po talaga. Napatango ako at manghasa na laman. At mukhang darating sila rito mamaya. Ha? Darating sila rito mamaya? Dito sila magpapasko. Sagot nito. Naparunok ako at biglang kinabahan. May extra ka bang uniform, Angel? Opo, Luna Sera. Marami po. Bakit po? Makikihiram sana ako ng isa eh. Bakit po? Basta. Sige po. Good evening, senyorito, senyorita. Malakas at sabay naming usal sa dumating na mga bisita. Nasa kwartong anak ko at tutulog. Ewan ko ba doon palaging tulog pero buti na lang din. Pag kasi nalaman niyang nag-maid ako, baka magtaka ang mga to kung kaano-ano ko ni Vile na nakikitira lang dito. Tumingala ako at nagulat na lang matang galit na galit ni Vile. Nagtataka yun. Pinasadahan ng tingin ang kabuuan ko. Naparunok ako at nakangiti rito ng awkward pero nawala din yon na may babaeng napakapit sa braso niya. Maganda yon. Sobrang ganda. Unti-unti ako napayoko at napasabi sa sarili. Bagay sila. Merry Christmas, baby. Here. Nakangiti akong binigyan si Wade ng regalo na minadali ko pang balutin kanina. Yay! Thank you, Mommy. I love you. Ang dami ko ng regalo. Masayang wika ni Wade sa akin habang yumakap. Oo nga, anak. Marami yon. Mukhang galing to sa mga tao rito sa manson. May malaki pa nga na nasa sahig. Baby, huwag ka muna lalabas ngayon, ha? May bisitang daddy mo, baka pagalitan tayo. Good boy ka naman, diba? Usal ko sa anak ko habang nakalahod dito. Yes po. Nakangiti nitong sagot sa akin na kinahalik ko sa noon nito.
Napabuntong hininga akong luminya sa hangin ng mga maid na parang walang nangyari. Hinayaan lang ako na nakakitang kilala ko dahil alam na nila kung saan ako nagtungo. In the count of 10, 9. Nandito kami sa labas habang nasa unahan ng pamilya ni Vile. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Napabulong din ako na Merry Christmas habang inaalalang pamilya ko. Napangiti ako na mapait. Mabuti pa sila, sama-sama. Merry Christmas, Ma. Merry Christmas pa. Usal ko sa isipan ko. Mayaman ang pamilya ko pero masasabi talaga na walang-wala kami kung ikukumpara sa pamilya nito. Nakakatakot ang araw ng mommy niya, mas lalo sa tatay nito na nakakapanindig balahibong tingin. Sobrang-sobra sa lamig ang mga mata nito, pero kung titingin naman sa asawa nito ay parang may lambot doon. Maganda at matikas sa mga to sa kabila ng edad ng mga to. Hindi halatang matatanda dahil sa mukha at katawan ng mga yon. Napayoko ako na mapatingin sa gawin namin ang mommy ni Vile. Nanlalamig ang mga kamay ko. Hindi na ako makapaghintay na ikasal kami ni tita mommy ni Vile. Galak na usal ng babae na nasa braso pa rin ni Vile na kalingkis. Daan-daan akong napatingin sa kanila. Nagtama ang mga mata namin ni Vile. Parang sa klase ng mga mata niya ay, I have said don't fall because I have someone to marry. Alam kong nakita niya ang sakit sa mga mata ko. Umiwas ako. Daan-daan ulit napayoko. Kaya pala, gano'n na lamang ang paghindi niya dahil may nakalaan na pala para sa kanya.